Ito yung mga nakikita nating maaaring maging dahilan kung bakit maaaring matalo si VP Sara kung sakaling tatakbo siya bilang presidente sa 2028. Ito hindi lang basta inimbento, kung hindi ito yung nagiging narrative, no? Mga sinasabi ng mga tao na nababasa ko mismo sa mga comment section. Dahil sa akin pong palagay, meron pong tatlong pagkakamali na nakomit si VP Sara, no? At pag-usapan po natin yan. Maaring hindi sumang-ayon sa akin ng mga DDS dito, expected na yon. Pero confident ako, sasang-ayon sa akin ng mga kakamping at ang mga BBM supporter, no? So, ito yung tatlong bagay na kitang-kita, evident at mismo mga tao ang nakakita. Kaya sinasabi din mismo ng mga tao na ito yung dahilan kung bakit nawala yung amor nila kay VP Sara. Ito yung dahilan kung bakit hindi na nila sinusuportahan si VP Sara. Ngayon pa lang, no? Pero bago natin pag-usapan yung mga tatlong bagay na nakomit niya, kung bakit nadismaya ang mga tao at maaaring hindi sa suportahan sa 2028, pag-usapan muna natin yung idea na pinupush ng mga DDS. Kitang-kita naman po, no, dinig na dinig natin sa kanilang mga prayer rally na sinasabi nila BBM resign. At sabi nga dito sa post na ito ng SMNI, sabi daw ni Glenn Chong, hindi umabot ng 31 million ang boto ni BBM. And then marami silang sinasabi, hindi lang si Glenn Chong, pati si Maharlika, marami silang sinasabi na meron daw irregularity na nangyari nung panahon ng eleksyon. So pinupost nila yung idea na yon, siguro dahil nagbabaka sakali sila na mapapatalsik nila si BBM sa pwesto para ipalit si VP Sara. Pero hindi po uubra yung sistemang yon at yung paraan nila. Dahil kahit pa magkakaisa ang mga tao para pabulat-lat yung nangyari noong 2022 election, magre-resulta yan sa failure of election at naniniwala ako, no, hindi man ako eksperto, sa tingin ko kapag dineklarang failed ang election ng 2022, magkakaroon po ng snap election, no? So, kahit i-push ng mga DDS na mag-resign si BBM dahil merong irregularity na nangyari noong 2022, hindi pa rin po pwedeng ipalit si VP Sara. Magdedeklara ng failure of election, magkakaroon ng snap election. Maaring manalo si VP Leni, no? So, hindi pwedeng si VP Sara ang ipalit kasi hindi naman si VP Sara ang kalaban ni BBM. Pero, nababasa niyo rin po ba yung mga nababasa ko, mga kakamping, mga BBM supporter, mga DDS, no? May mga nababasa ako sa comment section ng mga neutral, BBM supporter, kakamping na nagsasabi na they would rather support BBM or a Marcos than support a Duterte, no? At hindi lang yan na iilan na, marami yan. No? So siguro ito yung hindi nare-realize ng mga DDS. Sa tingin ko, hindi na sila ang majority ngayon. Minsan nga may nababasa ako na sinasabi nila, kakamping ako. Hindi ko lang alam kung legit nakakamping sila. No? Pero ang sinasabi, kakamping ako, pero mas gugustuhin ko pa ang isang Marcos presidency kesa sa isang Duterte. No? At yung iba, ewan ko sa inyo mga kakamping, totoo ba to na kung hindi man daw tatakbo si Atty. Leni or si Senator Trillanes, si Senator Risa sa pagka-presidente sa 2028, they would rather choose kung sino mang tatakbo, basta lamang daw po hindi si VP Sara, no? So nakikita natin sa mga tao na parang ayaw na nila sa uri ng pamamahala ng isang Duterte. At yun ang sa tingin ko hindi pa rin na-realize ng mga DDS, no? At mamaya pag-uusapan natin yung mga reason kung bakit ganoon na yung tono, no? Yung narrative ng mga tao. Meron kasi silang nakita kay VP Sara na hindi nila nagustuhan. So pag-uusapan natin yon. Going back dun sa pinupush na narrative ng mga DDS na gusto nila mag-resign si BBM at ipalit si VP Sara, sa tingin ko hindi uubra yan. Dahil kahit mismo mga taong neutral, mga non-DDS BBM supporter, ex-DDS, mga dating DDS, at mga kakamping, no, hindi lang ako sure dun sa mga kakamping, pero ang sinasabi nila, they would rather support BBM kesa maluklok daw po si VP Sara. No, yun yung nakikita natin sa mga comment section below. Bakit? Kasi yung mga tao na-appreciate yung mga polisiya ni BBM, especially doon sa West Philippine Sea. Nakamukha ng foreign policy or plataforma ni Atty. Leni sa foreign policy nung panahon ng kampanya. Ang foreign policy ni BBM ngayon ay kahawig ng polisiya ni Pinoy nung time ni Pinoy. No? So yung mga supporter ni Pinoy ni Atty. Leni ay suportado ang foreign policy ni BBM. Naintindihan ko na hindi yan yung sinabi ni BBM ng panahon ng kampanya, pero siguro na-realize si BBM, ito ang gusto ng majority ng mga Pilipino. At siguro lumabas na rin yung totoo na ito talaga yung gusto niyang gawin. No? Kaya yun yung ginagawa niyang polisiya. Kaya broken-hearted po ang mga DDS dahil hindi yun ang inaasahan nila. No? So, in a way, nakikita natin na may support si BBM sa mga non-DDS at mga non-BBM supporter, no? Mga neutral at mga kakamping, no? Hindi ko lang talaga ma-sure na kung legit yung suporta na sinasabi ng mga kakamping na they would rather support BBM than to have VP Sara as president, no? So again, hindi po uubra yung gusto ng mga DDS na patalsikin si BBM. Ang maaari lang makapagpatalsik kay BBM ay impeachment, no? At sa ngayon,
anong pwedeng gawing reason ng mga DDS para ma-impeach si BBM? Bukod dyan, snap election, no? Pero, pagdating doon sa impeachment na gusto nilang patalsikin si BBM, ano ba yung pwede nilang dahilan? Yung mga kinukuda ni Maharlika Boljaquera, smuggling, yung anomalya daw di umano sa PCSO, no? Yan yung mga kinukuda ni Maharlika Boljaquera sa araw-araw na ginawa ng Diyos, araw-araw siya nagla-live, or pag palagi siya nagla-live, talagang ako personally nakikita ko, wala na siyang ginawa kundi bastusin ang Pangulo at ang First Lady, no? Na ako, bilang kakamping, kahit hindi ko sinuportahan si BBM, kahit ayaw ko siyang maging presidente, ang gusto ko talaga si Atty. Leni hanggang ngayon. Hindi ko magagawa ang ginagawa ng ibang DDS na pambabastos kay BBM. Iba na eh. Hindi na pambatikos eh. Bastusan na eh. No? So, yung mga kinukuda ni Maharlika Boljaquera na may anomalya sa PCSO, may smuggling, yada 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 yada. Lahat yun, kami man, nagiintay kami na malaman ng totoo. Pero ako, nakikita ko yung mga tao, wala na, naumay na kay Maharlika Boljaquera. Lahat yun nabura dahil sa isang bagay na hindi niya napatunayan. Ito nga yung lagi niyang kinukuda nung isang taon pa na pulburon video. Sobrang dismay yung mga tao. Kasi kuda siya ng kuda ng pulburon video, hanggang ngayon tinatawag niyang pulburonic si BBM, wala naman siyang naipakitang pulburon video. Na siya mismo umamin, kung hindi ako nagkakamali, no? Siya mismo umamin, wala sa kanya yung video, hindi pa niya napanood yung video. So, kahit mismong followers niya, dismayado. Kaya ngayon, nakita ko kung engagement ng mga content ni Maharlika, humupa, no? Humupas. Dahil, wala. Ano pang credibility mo? Una, ang bastos na mga sinasabi mo, mga lumalabas sa bibig mo, profanity, kabastosan, below the belt, kahit pa siguro gaano katibay ang ebidensya mo, eh, may hirapan na maniwala sa'yo ang mga tao. Dahil, nagdi-disrespect ka na eh. Eh tapos, hindi mo naman dinadala sa korte. Wala kang pinapakita mga solid na evidence. Wala, parang naumay na rin sa yung mga tao. Dati, nakikita ko may ilang kakamping na nanonood sa kanya, nagko-comment sa mga videos niya, pero ngayon parang naumay na, no? At nag-iiba na, no? They would rather support BBM daw, sabi ng ibang kakamping, than support this DDS or BP Sara. Kaya sa tingin ko, hindi talaga uubra yung kagustuhan ng mga DDS, no, na tanggalin si BBM. Dahil gusto lang nilang mangyari yun para may upo si BP Sara. No? At kitang-kita sa mga rally nila na hindi na sila dinudumog ng mga tao. Ngayon, pag-usapan natin yung mga bagay-bagay na nagawa ni BP Sara na sa tingin ko ay kinadismaya ng mga tao at maaaring maging rason kung bakit hindi siya mananalo sa 2028. No? Una, nagpahayag siya ng tila pagsuporta at simpatya kay Kibuloy. No? Maraming nagsasabi na it's unbecoming, ang pangitignan, dahil DepEd Secretary siya. DepEd Secretary siya na ang primary concern ay mga bata. Ang focus, ang concern ay mga bata. Eh ano ba yung mga akusasyon doon sa tila binibigyan niya ng simpatya at pagsuporta si Kibuloy? Ano yung mga akusasyon? No? Di umano'y pang-aabuso sa minor de edad. So, syempre yung mga parents, nagulat. No, nadismaya sila. Nakikita natin yan sa mga comment section. Dismayado sila. Na isinet aside na nila yung pagiging VP ni VP Sara eh. Pero, hindi magandang tignan na isang DepEd Secretary na nag-handle ng departamento na ang focus sa mga kabataang Pilipino ay tila nagpapakita ng suporta at simpatya sa isang akusado ng pang-aabuso at kung ano-ano pang kaso. Red flag yun. Sobrang turn off po, no? At pagdating ng 2028, BP Sara, mga DDS, maaalala yan ng mga Pilipino. Nandiyan na sa social media yan eh. Maaalala yan ng mga Pilipino at maaaring mag-recirculate yan pagdating ng 2028. Especially pag nagkaroon ng conviction si Kibuloy. Pag si Kibuloy ay nahatulang guilty, nagkaroon ng conviction, lalong dadagdag ang red flag kay BP Sara. Lalong madidismaya ang mga tao dahil maaalala ng mga tao na minsan si BP Sara, DepEd Secretary, ay tila nagpakita ng simpatya. Actually, hindi lang yata tila yun eh. Pwede na natin i-consider na simpatya talaga at pagsuporta kay Kibuloy. So, red flag na nga at nakaka-turn off na nga yung isang DepEd Secretary na ang concern ay dapat mga bata ay nagpapakita ng simpatya sa inaakusahan ng pang-aabuso sa bata or sa kababaihan, no? Red flag na nga yun. Tapos, kapag nagkaroon pa ng conviction si Kibuloy, ay double whammy. So, sana na-realize si VP Sara yun. Ewan ko kung may mga advisor siya, no? Kung may advisor siya, tapos hinayaan siya magbigay ng ganung statement, siguro dapat tanggalin na niya yung mga advisor niya. Kasi hindi nakatulong sa kanya yon. Kung tinatrato nila na hindi big deal yan, nako, maling-mali. Big deal po yan. Marami tayong nakikita na nadidismaya
no? Hindi ako nagkakamali. Mismo si VP Sara, sinabi niya dati na biktima din siya nung ano no? Nung RAPE. Nabiktima din daw siya, di ba? Nung pumutok yung parang ewan ko kung bakit niya nasabi yun, ano? Kung bakit niya naamin yun. Pero yun na nga kung sana alam niya sa sarili niya na kaibigan niya si Kibuloy, no? Sana hindi na lang siya nagbigay ng statement. Kung hindi niya kaya magpaka-neutral, sana hindi na lang siya nagbigay ng statement. At least wala pang magagamit, no, against sa kanya. Yun Ito pa yung isa nakakadismaya. Ang sinasabi ng mga tao, bakit si VP Sara kayang-kaya magbigay ng statement pagdating sa mga kaibigan niya, ayan, kay Kibuloy, pagdating sa mga issue about sa sarili niya, pero pagdating sa West Philippine Sea issue, yung pandedehado at ginagawang panghaharas ng China sa Pilipinas, sa West Philippine Sea, wala siyang statement. Yun ang isa sa pinaka-dismayado ng mga tao. Hindi siguro nare-realize ng mga DDS ni VP Sara na majority ng mga Pilipino ay pro-American, na hindi gusto yung naging polisiya ng tatay niya, si PRRD, na pro-China. Kaya nga ngayon, yung mga kakamping, nagkakaroon sila ng parang somehow pagsuporta kay BBM dun sa West Philippine Sea issues, no? Sa polisiya ni BBM, dahil yun ang gusto ng mga Pilipino. And naniniwala ko, yun ang majority. Nagkaroon ng pasabi noon na nagpapakita na ang mga Pilipino ay mas pro-American kaysa pro-China, no? Hindi na umuubra ang mga propagandista ng China dito. Yung mga nagpapakalat ng pro-China narrative, wala na. Kakupas na sila, panis na, hindi na sila umuubra. At yun ang kinadidismayan ng mga tao kay VP Sara. Hindi siya nagbibigay ng statement against China. As a matter of fact, nagbibigay pa siya ng pagbate sa wikang Mandarin para batiin or i-please, i-flatter ang China. No? So, evident, nakikita ng mga Pilipino, si VP Sara ay pro-China. So, yun po ang big turn-off sa kanya. Kaya naman, kung biglang magbabago ang tono ni VP Sara, bigla siyang magiging anti-China at bigla na siyang maglalabas ng statement against China sa ginagawa ng China sa West Philippine Sea, hindi na yan papaniwalaan ng mga Pilipino. Kasi itatrato na nila yan as insincere. Dahil sa simula pa lang nakita na ikaw ay pro-China. Iisipin ng mga Pilipino na kapag ikaw ay nagbigay na ng statement against China, lalo na pag malapit ang 2028, iisipin nila yan ay campaign strategy na naman. Parang sa father niya na magje-jet ski, pupunta doon, magtatayo ng flag ng Pilipinas, tapos nung nanalo, naging pro-China, niyakap ang China. So, sa case ni VP Sara, kapag siya ay naging anti-China na, lalo na pag malapit ng 2028, wala na. Maliban na lang kung meron na namang maniniwala, no? Pero I don't think so. Siguro natauhan ng mga Pilipino at maiintindihan nila na, bakit nag-iba ang ihip ng hangin? No? So, wala nang magiging choice si VP Sara kundi panindigan na. Kung ayaw niya magbigay ng statement, di gano'n na lang, no? Kaso yun na nga yung turn off Nagbibigay siya ng statement pagdating sa mga kaibigan niya, kay Kibuloy, at sa mga issues about her. Pero pagdating sa issue ng bansa, specifically, West Philippine Sea, hindi siya nakakitaan kahit man lang statement, no? Ng pagsuporta sa AFP, sa Coast Guard, sa Navy, at hindi siya nakaringgan din ng statement na binabatikos niya ang China. Sobrang turn off yun. Kaya yung mga tao, nakikita natin sa mga comment section, ano sinasabi nila? No more pro-China senator sa 2025. No more pro-China president sa 2028. Kaya ito yung sinasabi ko na maaaring reason kung bakit pwedeng matalo si VP Sara. Pero siguro pwedeng sabihin nyo, it's early to say that kasi 2024 pa lang naman. Yeah, correct. Pero ang mga tao, may mga Pilipino na madaling makalimot, madaling maloko, malinlang, mauto, pero may mga Pilipino pa rin na matatalino at hindi nakakalimot, no, sa mga ganyang bagay. So yung nakikita natin yan sa mga comment section na ayaw na nila sa pro-China politician. Hindi na umuubra yung, ang tawag doon, fear-mongering ba tawag doon, no? Nananakot ng gera-gera na magkakagera. Ano ba? Nagkagera ba? Ang tagal na ng mga issues dyan sa West Philippine Sea. From FEM up until now, kaya BBM. Wala namang nagkagera. Dati nga, si Pinoy, nanguhuli pa sila noon, no? Time ni Pinoy, nakakahuli pa tayo ng mga illegal Chinese poachers. Hindi naman tayo ginera Hanggang sa, noong time ni Duterte, tayo na yung nadidehado. And then hanggang ngayon, no? Noong time ni Pinoy, idinamanda pa natin sila, no? At talagang nahuhuli pa natin sila, nabibigyan natin sila ng conviction, no? Ayan, no? Mga Chinese poacher na convict nung panahon ni Pinoy dito sa Pinas, no? Wala naman nangyaring gera. So, ito yung pinapaintindi natin sa mga Pilipino. Para sa susunod na henerasyon ng mga Pilipino yan Yang mga yamang dagat natin. Kung papabayaan natin yung ngayon, ipapamigay natin yung ngayon, magpapaubaya tayo. Tayo ang talo, lalong-lalo na ang mga susunod na mga anak natin, mga apo natin. Baka mawalan na sila ng kakainin, no?
Huwag niyo pong isipin yung gera-gera na yan. Panakot lang yan ng mga pro-China propagandist. Yung mga nagpapakalat ng pro-China narrative. Yan ang panakot nila eh. No? Wala namang nangyaring gera. 'Di ba? Kaya sumusuporta na ngayon yung mga Pilipino sa polisiya ng BBM. Nakikita ko may mga kakamping na sumusuporta sa West Philippine Sea. Specifically, sa West Philippine Sea, no? Hindi lahat ng polisiya, no? Pero again, love namin si BP Lenny. At kung magtatapat ulit si Atty. Lenny sa BBM, BP Lenny pa rin kami. Or si Senator Risa, si Trillanes, doon pa rin kami sa sinuportahan namin. Pero nga, andyan na nga si BBM, no? At kung tama naman ang ginagawa niya, bakit hindi appreciate, no? Gawin ba kay BP Sara, dismayado ang mga Pilipino kasi walang naririnig sa kanyang statement against China at statement ng pagsuporta sa ating AFP, sa ating defense, sa ating Coast Guard. Kaya kung magkakaroon man siya ng statement para ipakita ang support sa AFP, sa Coast Guard at against sa China, baka hindi na paniwalaan ng mga tao yan. No? Again, majority ng mga Pilipino ay pro-Americans. No? Ito pa, isang dahilan na maaaring maging rason kung bakit matatalo si BP Sara. Nagpapakita siya sa mga rally na may mga nananawagan na mag-resign si BBM. Very wrong. Nagsasend yun ng wrong message, no? Kasi tinatalaga siyang OIC ni BBM kapag si BBM may pupunta ng ibang bansa. No? Siya ang Vice President. DepEd Secretary siya. Miyembro siya ng gabinete ni BBM. No? Tapos sinasabi niya, supportado niya si BBM. Tapos, makikita siya sa mga rally kung saan may mga nagsisisigaw ng BBM resign. Oh, hindi naman lahat ng tao ay hindi marunong makaunawa. Na-realize na ng maraming Pilipino, especially maraming BBM Sara noon, na ngayon ay BBM na lang, na hindi tama, hindi magandang tignan yung ginagawa ni BP Sara. No? Kasi alam mo na ikaw yung papalit sa presidente kapag siya ay napatalsik, bakit ka pupunta doon sa isang rally, pagtitipon, na minananawagan para patalsikin ng presidente? So sobrang dismayado, turn off ang mga BBM Sara supporter. Na ngayon ay puro BBM na lamang. Hindi na sila sumusuporta kay BP Sara. Mga DDS na lang. And then lastly, yung mga DDS vloggers, yung mga DDS na nawagan na ihiwalay ang Mindanao sa buong Pilipinas. Hindi naman to kasalanan ni BP Sara, no? Pero kasalanan to ng mga DDS. So anong gusto niyong palabasin? Na hindi kailangan ni BP Sara ng Visayas at Luzon? Gusto niyong ihiwalay ang Mindanao? Mali yun kasi alam niyo sa sarili niyo, alam natin pare-pareho na hindi magtatagumpay yun. Pagdating ng 2028, maaalala ng mga tao, eto si BP Sara, yung father niya, gustong ihiwalay ang Mindanao, no? So, iyon ang isa sa mga factor na maiisip ng mga tao na, ay, bakit natin susuportahan si BP Sara? Yung mga supporter niya, binaliwala tayo nung time na gusto nilang ihiwalay ang Mindanao. Na as if walang karapatang magdesisyon ang mga Pilipino sa Luzon at Visaya, at sila lang ang masusunod na gusto nilang hihiwalay sila. Sobrang laking pagkakamali. At sana ma-realize nyo yung mga DDS. Kaso na-commit nyo na yung mga pagkakamali na yun eh. Siguro, ngayon, confident pa rin kayo na kayo majority, pero aralin nyo. No? Kung ang pagbabasihan nyo lang ay, bakit number 1 lagi si BP Sara sa survey? Alam nyo, sa totoo lang, ako, nahihirapan ako maniwala sa credibility ng mga survey. Yung, alam naman natin, yung iba dyan, parang pang mind condition na lang eh, no? Pero iba yung nakikita natin sa realidad. Iba yung nakikita natin sa mga comment section, sa mga public forum, sa mga debates sa social media, sa mga usapan ng aktwal, sa personal, no? Maraming taong nadismaya kay BP Sara. Yun, yung mga bagay na yun. Pumupunta siya sa rally na may nananawagang mag-resign si BBM or patalsikan si BBM. Hindi siya nagbibigay ng statement against China. Maraming Pilipino ang pro-Pilipino at pro-American. No? At, higit sa lahat, turn off at red flag yung DepEd Secretary ka na ang primary concern mo dapat ay mga bata, magpapakita ka ng tila pagsuporta at pagsimpatya sa taong inakusahan ng pang-aabuso sa bata or sa kababaihan. At iba pang kaso. Turn off yon. Mas minabuti na lang sana niyang hindi siya nagsalita kung hindi niya kayang magpaka-neutral, no? Dahil again, kapag nagkaroon ng conviction at napatunayang guilty, si Kibuloy, maaalala nila na si BP Sara, na isang DepEd Secretary, ay nagpahayag ng gantong statement, no? Etong mga binabahagi ko sa inyo ay hindi pambabatikos, ito ay pagsasabi sa inyo ng totoo, mga DDS, no? At sana ma-realize nyo yung mga pinasasabi ko. Well, ako naman, wala akong pakialam kung hindi nyo tanggapin yung mga sinabi ko or baliwalain nyo. Pero naniniwala ako na may point ako at may sense yung sinabi ko. At kapag nagpatuloy ang pagkadismaya ng mga tao, baka talaga pong mangyari yung nakikita ko na hindi mananalo si BP Sara, no?
Lalo na kung tumakbo si Atty. Lenny, baka si Atty. Lenny na ang manalo. Kasi parang may pattern no? Walang nananalong kasalukuyang Vice President no, na tumakbo ng pagkapangulo, walang nanalo. I think si GMA lang at saka si ERA. Pero after nun, si Binay hindi nanalo, si BP Lenny hindi nanalo. Ewan ko lang kung si BP Sara mananalo, no? Pero yun na nga, maraming factor ngayon ang nagpapamulat sa atin pare-pareho para magkaroon tayo ng magandang desisyon sa 2025 at sa 2028. Maliban na lang kung wala talagang plano si BP Sara na tumakbo sa pagka-presidente sa 2028. So kayo po, ano pong masasabi niyo mga kababayan? Mapa-DDS ka, BBM supporter, or kakamping ko, mga kakamping, no? BP Lenny pa rin tayo, Senator Risa, lagi po natin supportan sa mga comment section. Pakita natin yung support natin sa kanya, sa mga ginagawa niya, sa paglaban niya para sa ating mga Pilipino, sa kapakanan nating mga Pilipino para sa bansa. Kahit sinong politiko na inuuna ang mga Pilipino at pro-Pilipino, no? Suportahan po natin. Hindi yung mga politiko na ibebenta tayo or susuportahan ng kung sino mang bansa, no? Huwag natin suportahan sila. Ang suportahan natin yung maka-Pilipino. At lalong-lalong huwag natin suportahan yung mga nagsasabi, especially yung mga senador na nagsabi na, ay hindi ako papayag sa ganito, ganyan kasi kaibigan ko yan. Yung nagpapakita ng pagsuporta sa interes ng mga kaibigan nila kasi daw di umano yung mabait sa kanila at sa pamilya nila. Huwag po natin suportahan yun kahit sa mga comment section. Batikusin natin sila. Nagpakita tayo ng suporta kay Senator Risa na nagpapakita ng pagmamahal sa ating mga Pilipino, sa ating bansa, no? Kay Atty. Lenny na hanggang ngayon patuloy na nagsiserbisyo kahit natalo. Nag-put up ng platform para makapagpatuloy sa pagsiserbisyo kasama ang mga volunteer ng mga Pilipino via Angat Buhay. Doon po tayo sumuporta. At sa mga tatakbong senador sa 2025, suportahan natin, no? Yung magpapatatag ng ating bansa, ng ating gobyerno, magpapaunlad sa atin. Mamahalin tayo bilang isang bansa, bilang mga Pilipino, hindi inuuna ang kaibigan at ang mga nakapagbigay sa kanila ng pabor. Maraming salamat, sana makapag-comment kayo, malike yung video natin at magkita-kita tayo sa susunod kong video. Salamat po.